Bukod naman po sa mga bus at jeep, isa po sa pinaka-inaasahang public transportation sa bansa ay ang LRT at MRT. Dahil po bukod sa mura, ay mabilis ka pa nitong ihahatid sa iyong destinasyon. Ngunit alam nyo ba kung paano nabuo ang konsepto ng pagkakaroon ng tren ng bayan? Kung hindi pa, alamin po natin yan sa unang bahagi ng special report ni Julius Di Samborona. Railway Systems. Ito ang tatlong pangunahing mass transit ng bansa na napakalaki ng ibinibigay na tulong sa mga pasahero, rush hours at ikaw ay nagmamadali. Bukod kasi sa mura ang pamasahe, lakbay na kumbinyente ay mabilis pa ang biyahe. Ganito ito kaimportante, isa na dyan ang LRT Line 1 na bumabaybay mula Roosevelt hanggang Baclaran. Ngayong maaaring lalo pang bumigat ang sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan dahil sa mga sunod-sunod na infrastructure project ng pamahalaan, isang solusyon dito ang pagpapalakas ng sistema ng tren. Pero, teka, saan nga ba nagsimula ang tren ng bayan? Hunyo ng taong 1875, sa ilalim ng pamumuno ni King Alfonso XII ng Spanya, nagkaroon ng plano hinggil sa pagkakaroon ng sistema ng tren dito sa Luzon. Taong 1887 naman nang formal nang gawin ang konstruksyon ng Manila-Dagupan Railway Line o ang Ferrocarril de Manila-Dagupan. Taong 1892, sa habang 195 kilometers, ito ay napaandar. Agad na nagbago ang sistema nito at umunlad. Ika-13 ng Setyembre taong 1931, sinimula naman ang Bicol Express. Teka, hindi yan ang pagkain. Yan po ang linyang dinadaanan ng PNR sa kasalukuyan hanggang Legazpi. Mula naman noong taong 1976 hanggang 1970, isang pag-aaral ang ginawa ng Ministry of Transportation and Communications o MOTC. At pagdating na ika-12 ng Hulyo 1980, isang ahensya ang ginawa sa ilalim ng Elevated Mass Rapid Transit. Ito ang Light Rail Transit Authority o LRTA. Sila ang pangunahing ahensyang may sakop sa pagbibigay ng polisiya, regulasyon at pagbibigay ng pamasahe nito. Maging ang pagkakaroon ng mga extension plan o projects ay hawak din nila. At hanggang ngayon, lagi nang kasama ng publiko ang tren sa biyahe ng kanilang buhay. Gaya ng LRT na siyang higit 30 taon nang tumatakbo sa linya. Sa tagal nito, syempre kinakailangan din itong ayusin. Magkakaroon ng sapat na maintenance at mapalitan ang lumang bahagi para lalo pang itong tumagal. Ano-ano nga ba ang mga proyektong ipinapatupad ng LRTA para lalo pa itong umunlad at maging ang sistema na siyang sumasalamin sa pag-unlad ng bayan? Iyan ang pakatutukan sa ikalawang bahagi ng aking espesyal na ulat. Tren ng Bayan, serbisyo para sa mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samborona.